Na sinabi dapat lahat na. Bakit si Sara lang? Kung tutusin, tama si Robin Padilla dyan dahil may prinsipyo sa batas na in pare delicto, he who comes to court must come with clean hands. Dapat lahat. Lahat kasama yung nag-aakusa. Kasama si Chel Jokmo, kasama si Luis Tro, ilabas nila yung bank records nila, ilabas nila yung salary nila mula 2007. Sabi nga na Chel Jokmo, on your first day as a government employee, kasama yun. Hindi, yung siya mismo, ilabas yung kanya, it applies to all. And doon sa day 7 po ng impeachment trial ni VP Sara, ngayon ay nakapag-desisyon na po yung korte, yung Senate Impeachment Court na isubpina yung mga financial records ng pangalawang Pangulo. Ano hong reaksyon po ninyo dyan? Ang reaction ko dyan dapat pinagbotohan yun eh. Apparently, yung scripted na dahil parang nagkaroon sila ng caucus at nagkaroon ng botohan na yata. Pero yung bandang huli, merong suggestion o motion si Senator Judge Robin Padilla ulit na sinabi dapat lahat na. Bakit si Sara lang? Kung tutusin, tama si Robin Padilla dyan dahil may prinsipyo sa batas na in pare delicto, he who comes to court must come with clean hands. Dapat lahat. Lahat kasama yung nag-aakusa. Kasama si Chel Jokmo, kasama si Luis Tro, ilabas nila yung bank records nila, ilabas nila yung salary nila mula 2007. Sabi nga na Chel Jokmo, on your first day as a government employee, kasama yun. Hindi, yung siya mismo, ilabas yung kanya, it applies to all. Sana ang ginawa ni Senator Judge Robin Padilla, kasi tunog suggestion lang eh, dapat motion yun. Dined man naman ni Chis Escudero nung sinabi ni Senator Judge Robin Padilla, ilahat na natin. Ang next na statement doon galing kay presiding Judge Chis Escudero, non-responsive eh, parang tinaratol lang niya as a suggestion and not as a motion. Dapat pinagbotohan yun doon. O kundi dapat mag-insist si Senator Judge Padilla, i-insist na niya ngayon sa mamayang hapon na pagbotohan yung motion niya na lahat, i-include lahat. Yun, tingin ko that's the best part. Buksan ng records ng lahat, kasama ng prosecution team, kasama ng lahat. Bakit parang kinalimutan yun? Yun yung tingin ko dyan, the most important part kahapon. Opo. Para sa mga sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga hindi po mga abogado, ano ho ba ang ibig sabihin ng subpoena, attorney? Ang subpoena ay isang kautusan sa tao na humarap sa isang proseso. Ano lang yan, yung root word doon, yung puina, pen ang root word doon. Sa pen o yung ginamit ng judge na pangpirma ng kautusan, yun lang yan. Humarap ka sa hukom o dito sa impeachment court o kung sino man kung ang nag-issue nun ay pwede kasi subpoena na in-issue ng isang labor arbiter, subpoena din yun. Pwedeng subpoena ang in-issue ng isang cabinet secretary sa isang informal conference. Pero yung kinikilala sa puwina ay galing sa hukom o court dahil may force of law yun. Kapag hindi ka umaten, maaari kang makontempt. Pero may limitation yon sa saligang batas na hindi pwede ang blanket sa puwina na yung parang kung tawagin ay parang meron kang lambat kasing laki ng Pacific Ocean, huhulihin mo isang hipon o isang maliit na dilis, maghuhuli ka ng isang maliit na dilis sa Lake Buhi, halimbawa, no? Doon o sa Laguna Lake, tapos ang ginamit mong lambat kasi laki ng Pacific Ocean, hinuli mo na rin yung mga whale, mga shark. So, yun ang tinatawag na blanket sa puwina na pinagbabawal sa saligang batas yan, hindi o blanket warrant or whatever. Dapat specific, dapat relevant lang sa tinatarget mo, hindi pwede yung napakalaking lambat. Pinagbabawal yon sa saligang batas. At ang pinasubpina, itong subpoena duces tecum, yung mga dokumento lamang at hindi po kasama yung mga may hawak po ng mga dokumentong ito. Tama ba, attorney? Opo, may pinagkaiba yung subpoena ad testificandum o yung subpoena ad testificandum, yung magte-testify. Pag subpoena duces tecum, dokumento lang yon. Opo. At sa dokumento, dapat i-identify mo anong dokumento. Hindi pwede yung in all others. Hindi pwede yung napakalaking lambat. Otherwise, na lahat, parang
walang saysay, talagang fishing expedition kalalabasan yan. Mauubos ang oras natin diyan. Sayang lang ang oras ng taong bayan. Opo. Sinabi ng presiding officer, ipinaliwanag po niya na hindi po ito unang pagkakataon dahil nangyari din po ito noong panahon po ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. At sinalungat din po niya yung mga argumento, yung argumento na may fishing expedition which is yung argumento po ng depensa. At sinasabi po niya na hindi gagamitin po o sinabi ni presiding officer Chis Escudero na ang mga hinihinging dokumento mula 2007 hanggang 2021 ay hindi gagamitin upang maghain ng mga bagong impeachable offense kundi upang magsilbing financial baseline at capacity po lamang ng respondent. Ano ho ang masasabi po ninyo dito? Yun po yung nakasulat sa saligang batas natin na kapag kumuha ka ng whether tao ang kunin mo o maghalughog ka ng documents kapag labag sa saligang batas ang tawag doon fruit of the poisonous tree. Fruit of the poisonous tree. Prutas na nilason na puno. Nalason na siya dahil hindi nga sumunod sa saligang batas yung sa puwinan na yan. Doon na naman ako nagtataka kay Senator Chis, no? Pinayagan niya yung sa puwina pero sinabi din niya inadmissible, which is yun nga naman nakasulat sa saligang batas. Opo. Ano hong ibig sabihin ng sinabi po ninyo at nabanggit din ho ito sa impeachment trial para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan ng fruit of the poisonous tree? Opo, yung fruit of the poisonous tree, kinopya natin sa batas ng Amerika yon. At saka sa Europa, kinopya lang natin sa Pilipinas at mas lalo pang pinalakas nung 1987 Constitution. Dahil nga kung naalala nyo nung araw ng panahon ni yung ama ni Marcos, si Ferdinand Edralin Sr., meron siyang arrest warrant. Ang dami niyang mga arrest seizure, search seizure, subpoena, kung ano-ano pinagagawa niya. So, nung ginawa yung 1987 Constitution, talagang mas nilaksan pa na kapag ang warrant o subpoena ay ginamit mo sa maling paraan. Talagang in any proceeding yan ang nakasulat sa 1987 Constitution natin. Hindi mo magagamit yan kapag ginawa mo sa paraan na pagkakalughog o katulad sa nangyari ngayon tapos na sumagot na si VP Sara at ngayon mo pa lang nilabas yun. Dapat nung nasa House pa yan, ginawa na yan dapat nung nasa House pa. So ang mangyayari kasi ngayon, nag-iwas po sa yung mga prosecution team nung nasa House of Representatives pa. Nag-iwas po sa sila, alam nila yung fruit of the poisonous tree na yan. Gusto nila yung malason, pag nasa yung Senado na, pag nasa Senado na yung kaso, yung magiging poisonous tree ay yung Senate. So, ang ginawa ng House, hugas kamay, pinasa yung problema sa Senado. Problema talaga yan dahil bakit ngayon mo lang hinalughog at saka mula 2007 pa hanggang 2026. Bakit ngayon lang? Dahil kung tutusin ang pwede gawin ng defense at nagtataka ako bakit hindi pa nila nilalabas yung alas na yun, yung in pari delicto principle na dapat lahat, halughugin lahat, hindi lang kay Sara kundi yung nag-aakusa. So, yun nga, medyo nagbabalanse si presiding Judge Chis Escudero parang laban bawi ang ginagawa niya Yes po. Sa madaling salita, attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang fruit of the poisonous tree para sa kaalaman ng ating mga kababayan, bumbaga, anumang ebidensyang nakuha sa illegal na paraan na hindi po pwedeng gamitin bilang ebidensya o laban po sa isang akusado. At sa kasong ito, yung pagkuha o pagbusisi doon sa mga records, financial records ng Vice Presidente ay nakikita po ninyong illegal. Illegal. Yung eksaktong salita sa saligang batas ay inadmissible. Hindi mo pwedeng i-admit doon sa records ng kaso. In any proceeding pa ang nakatulad nun pinalakas pa ng saligang batas natin talagang nalason na siya, hindi mo na siya magagamit.